Parang yung mga nakikita ko sa Jurassic Park. Oh, ang ganda ng bundok oh. Wala na akong nakakasabay dito na papunta sa Banawe. Wow, ang ganda. Parang ang nasa ano, Silent Hill. Nako, ano to? Parang ano lang talaga, may oh, dami. Hindi ko alam kung landslide to. Oh. Nakakatakot dito. Okay, puntok tayo. Banawe. Ah, saan ba yung Banawe? Ito? Tanong ko nga. Sorry po, sorry. Ano ba yan? Ito, pakaliwa. Excuse me po, Banawe po dito? Banawe? Sige po. Salamat. Ano kaya tong ilog na to? Cagayan? Hindi ko alam. Ako putik ah. Ang ganda oh. Ang ganda. Parang yung mga napapanood ko sa Heidi dati, yung palabas na cartoons. Ang lamig. Ang lamig ng kamay ko. Basa. Diyos ko, Banawe, 37 kilometers. Kanina pa ako tapos 3 kilometers pa lang yung inanda.
ganda. Oo, may falls. Oh. Ang ganda ng view. Oh. Wala na akong nakikitang kasabay dito. Wala na akong nakakasabay dito na papunta sa Banawe. Parang paggabi na. Pero hindi pa naman. Mag-aalas 4 pa lang eh. Pero ang bilis dumilim dito. Oh, ang ganda. Meron dito. Ay ko ba? Buntok pa rin pala to. Palit tayo sandali ng battery. Ganto kadumi kamay ko pagtanggal ko ng ng gloves. Okay mga halapips, tara na ulit. Uy, 4 o'clock. Pero ang dilim na para sa 4 o'clock. Hindi ko alam kung ganito dito sa banda dito sa Cordillera. Kasi parang feeling mo mga pasado alas 5 na. Nagpicture din pala ako dun sa viewpoint. Kita yung rice terraces. Ang ganda oh. Kitang-kita yung fog. Oh, ang bilis ng andar. Nakakatawa. Tara na ulit. Nakakatakot. Dinidiretso ko na yung mga maliit na kurbada kasi wala naman akong kasabay at saka wala din akong kasalubong. Ganda talaga oh. Oh, ganda talaga. May rice terraces. Yan, nakakita na ulit ako ng tao.
Ang ganda. Oh, may waterfall sa malayo. Ayun. Kaso mukhang hindi natin madadaanan. Hanggang dito lang. Kung hindi lang talaga ako nagmamadali. Kasi anong oras na ayoko talagang abutin ng gabi dito. Or kahit dilim, ayokong abutin ng dilim kasi hindi naman ako taga dito. Kasi hindi ko alam, hindi ko kabisado yung daanan dito. Ang ganda talaga. Oh. Nakakatuwa yung pag. Tara na ulit. Oo. Kita mo yung valley sa baba. Parang mas okay yung daanan dito kaysa yung sa Halsema. Kasi yung bandang mountain province ng Halsema na medyo nakakatakot. Kasi parang ang taas talaga. Dito kasi parang medyo mababa-baba pa tong lugar na to. Kaya parang mas okay yung daan dito. Pagdating sa takot ha. Pagdating sa lula ha. Wow. Ang ganda. Oh. Kulay puti talaga dun dahil sa fog. Wala. Sayang. Hihinto sana ako. Yun lang, ang dami ditong ginagawang daan. Wow. Ganda talaga Yung pag talaga ang ganda. Makikita mo yung mabilis siya umandar. Tara na ulit. Sandali lang yung stop. Ang sarap nun i-timelapse. Kaso lang, yun nga, nagmamadali talaga tayo. Kasi ayokong abutin talaga ng dilim dito. Lalo't nakakatakot yung lugar, bangin. Oh, ang ganda. Kita mo yung hamog talaga. Parang ang dami lang ditong mga ginagawang daanan. May maliit na landslide. Waterfalls maliit nga lang pero ang ganda. Gusto kong huminto kaso ulitin ko, nagmamadali talaga tayo.
Medyo mas smooth yung mga turns dito kumpara dun sa Halsema. Kasi ang dami doon, halos mga sharp turns talaga. Tapos biglang pabulusok o kaya paakyat. Kaya dito medyo nakakabilis-bilis tayo ng konti ng andar. Kasi doon sa Halsema, mga parang 30-40 lang. Tapos maswerte na ako pag naka 50 ako. Eh dito medyo smooth yung mga kurbada. Yun lang, ito sharp to. Yun may fog pa rin sa taas. Nakakatuwa talaga silang makita. Tsaka mas konti pala yung bahay dito, pansin ko. Kayang-kaya ni Pacquiao. Ha? Kalsada ba yun? Yun itong paakyat na to sa kabilang bundok. Oh, mukhang yun nga. Ito nga. Kitang-kita mo yung karugtong ng kalsada kasi nasa ibang bundok na nakikita. Ganda talaga Yung mga puno, ang ganda ng mga puno. Makikita mo, parang mga pine tree sila. Yung mga nakikita ko sa ibang bansa. Ganito rin pala dito. Okay, tara na ulit. Ang ganda talaga ng view. Kita mo yung kalsada sa bundok yung mga dadaanan mo. Wow, ang ganda. Stop nga ulit. Ganda talaga ng view. Wow. Ganda talaga. Ang sarap talagang i-time-lapse na ito. Tara na ulit. Katakot lang walang barrier. Pagkaw nadulas dyan, ewan ko. Mukhang landslide to sa kaliwa. Pero syempre mukhang nilinis na. Pero landslide yung ganun nakakatakot. Ito pa landslide na maliit. May fog. Makakadaan kaya ako dyan sa may fog? Nakakatuwa. Kaso mukhang hindi. Mukhang nasa kabilang side ng kabundukan yon. Itong mga fog. Naulan na naman.
Parang kang nasa ulap. Dahil sa mga fog. Halos puti na lahat eh. Ayan, hindi na. Yung kanina lang pala yung pagkaliko. Oh, ito mukhang nasa pag na tayo ngayon na. Kaso mukhang hindi pala. Pero medyo medyo maputi-puti yung daanan. Yun, nakakita rin ako. Meron ding community dito. Nakakita rin ako ng mga tao. Nakatakot talaga pag ganito. Walang barrier. Nakakalula eh. Bato-bato na naman. Ang daming bato dito. Mukhang nahuhulog to sa kabila. Kaya nakakatakot eh. May mga, ayan dami mong makikitang mga bakas ng landslide dito. Kahit na hindi siya yung malaking landslide talaga, yung makikita mo sa mga video online, maliit na landslide lang, nakakatakot na talaga. Ito ito na naman may parang landslide din yun. Hamog. Wow, nasa hamog tayo ngayon. Sa Baguio, itong punta ko sa Baguio, wala akong hamog na experience. Ito, dito lang. Sa, ang lugar to? Ipugao na yata to eh. Hindi ko sure. Nako, nakakatakot to. Ang daming talaga. Ang dami kong nadadaan ng mga ginagawang daanan dito dahil sa, landslide nga. Ito pa yata, isa pa. Nakatakot eh. Tapos pag tinignan mo, kita mo kung gaano ka taas. Ito pa Parang mas nakakatakot dito kaysa sa Halsema Highway. Kasi kanina sa Halsema Highway, may mga nakikita ko, maliliit na lupa, mga batong nalaglag. Kasi dito, maya't maya may madadaanan ka na parang may landslide na nangyari. Kasi kitang-kita mo sa mga kalsada, yung mga ginagawa, yung mga nasira dahil sa landslide. Kaya para sa akin, mas nakakatakot dito sa highway na to. Pero hindi ko kasi alam kung matagal nang nag-uulan dito banda dito sa highway na to, or mas prone ba to sa ulan kaysa sa yung mga dinaanan ko sa Halsema. Kaya siguro mas konti yung mga bahay dito kumpara doon sa Halsema Highway. Ito na naman naambon. Ayan mga halapips, pagpasensya nyo na kasi yung camera, mapapansin nyo may tubig-tubig dyan palagi. May mga patak ng tubig dyan. Kaya pagpasensya nyo na kasi ito nga, naambon. Waterfalls naman. Ang ganda. Gusto ko talagang huminto, tsaka gusto kong hawakan para malaman ko kung malamig yung tubig dito. For sure malamig, pero syempre gusto kong matry talaga. Kaso lang, yun nga, nagmamadali talaga. Pero syempre, hindi naman tayo yung tatakbo na mabilis. Yung safe pa din, takbong chill pa din. Kumbaga, hindi lang natin kayang huminto-hinto pa. Naku, ano to? Hamog? Oo nga, ang hamog bigla. Parang nakatakot to. Parang ang nasa Silent Hill. Nako, ano to?
Oh, may landslide na naman sa gilid oh. Ay! Wala. Takot naman to. Ah, ito pala yung dahilan oh. Ayan oh. Kaya naman pala may hamog dito. Joke lang. Hamog talaga to. At nakakatakot lang siya kasi medyo mahirap makakita. Nakakita naman kasi lang nakakatakot. Ayan, konti na lang. Nakakatakot yun. Kung napansin nyo yung baba nun, yung sahig, parang di ko alam, may mga lupa-lupa eh. Parang may nahulog na naman na lupa doon. Kaya nakakatakot. Meron kayong mga dumadaan dito kapag gabi? Kasi nakakatakot, parang napakadilim, parang yon, ganun siya, napakadilim. Kasi walang ilaw syempre sa daanan, kung mapapansin nyo, walang poste. Tapos yun nga, sigsag-sigsag din siya, tapos bangin. Tapos may mga lupa, mga nahulog na lupa sa daanan, mga bato. Ayun kung makikita nyo minsan, may mga bato sa sahig o kaya may mga lupa. Kaya yun, di ko alam kung may nakabiyahe dito. Ito nga lang maliwanag nakakatakot na kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mahulog sa'yo dito. Kung pera mahulog, yan, matutuwa ako. Pero lupa tsaka bato, huwag na lang. Oh, Silent Hill na naman to. Ano to? Okay, dito daw. Ito, parang maaliwalas na. Parang nakatawid tayo sa kabilang side ng kabundukan. Medyo kita mo na yung blue na kalangitan. Pero ito pa din yung mga maliliit na landslides na gilid. Ang ganda. Ang ganda talaga. So ito, parang puro pababa naman tayo ngayon. Ang dami talagang mga dito ginagawa sa kalsada. Hindi siya yung mga yung mga ginagawa na tipong nag-a-upgrade. Parang mga nag-aayos sila ng kalsada kasi nasira nga. Mukhang nakatawid na nga tayo sa kabilang side ng kabundukan. Kasi ito medyo maaliwalas na yung panahon dito. Although may kulimlim pa din, pero yung kanina talaga parang ewan ko, parang padilim na, parang paggabi na. Dito ramdam mo pa na hapon pa lang, hindi pa maggagabi. Oops, muntik na tayong lumagpas. Medyo smooth din yung mga curves dito kumpara mo sa Halsema. Tsaka parang mas mapuno dito. Yung baga yung parang hindi siya yung bangin katulad kanina.
Ayun no, ang ganda. Ang ganda, mga pine tree. Feeling ko nasa Baguio ako. Pag nakakakita talaga ako ng pine tree, ano yung isip ko talaga, Baguio. So hindi lang pala yung sa Baguio, kasi sa Tagaytay may ganun din konti. Pero hanggang dito, madami din pala. To parang ano lang talaga, may oh, dami. Hindi ko alam kung landslide to. Nakatakot dito. Kita mo yung tambak ng mga lupa. Pero dun sa Halsema, parang wala akong nadaanan na yung mga ganitong klaseng landslide. Kaya delikado hindi ito. Ito pa delicates dito. Ito na. Banawi na pala tayo. Tara na ulit. Okay sana yung kanina, yung viewing deck. Kaso lang may bahay na nakaharang. Hindi ko alam kung bahay yun ha. Basta may establishment na nakaharang. Ito na naman landslide. At least hindi na ulan dito sa lugar na to ngayon. Ayun mapapansin nyo, tuyo yung kalsada. Siguro mas nakakatakot dito talaga kapag heavy rain. Ganda. Ayun Ito, tignan natin. Ayun may rice terraces. Ang ganda. Tara na ulit. Pero ang ganda. Ang tagal ko nang gustong makita yung rice terraces. Hindi ko alam kung yan yung mga nasa postcard ha. Pero nasa Banawi naman tayo Siguro kasama yan dun. Kasi alam ko madami yung rice terraces Pero parang yung madalas na binabanggit nila or yung parang sikat is yung sa Batad. Nakapag-book na po ako. Nakapag-book po. Meron po na kung nakapag-book po kayo. Okay, medyo basa-basa pa rin tong gloves ko. Ito pala yung kumulay. Yung kulay nito kumulay sa balat ko kahapon nung umulan. So, nandito tayo sa parking area dito sa Banawe. Sa poblasyon. Dito din palabas. Thank you. Ayan mga halapips hindi kasi tayo nakapunta kahapon sa rice terraces kasi nga makulimlim. Ang ganda may mga bahay din. So yun, hindi tayo nakapunta sa rice terraces kahapon kasi yun nga makulimlim tapos medyo nag-aambon. Kaya pag nakita natin yung rice terraces medyo pangit kasi yung kulay. Na ito saktong sakto to maaraw
kaya makulay yung makikita natin. Ang galing oh, mga building sa taas. Ayun oh. Building sa gilid ng mga bundok. Yan oh. Ang galing. Parang medyo nakakatakot lang din. Ang ganda oh. Kahit ito pa lang makikita mo, nasa rice terraces na din tayo eh. Ayun no, sa taas. Rice terraces din. Ayan no, sa taas. Tsaka ito sa kanan. Makikita mo, nasa rice terraces din tayo. Pero mas maganda yung makakita ng medyo malayo para kita mo yung kabuuan. Dito na yung viewing deck. Banawe Rice Terraces. Hindi pa yata ito yung kabuuan yan. May iba pang area. Ayan mga halapips, mula sa huling stop natin sa Bontoc Mountain Province ay mahigit 50 kilometers ang nilakbay natin hanggang dito sa Banawe, Ifugao. Kayang-kayang takbuhin to ng kalahating oras lang, basta babad ka sa takbong 100. Mukhang imposible yan. Nakita nyo naman yung mga nadaanan natin papunta dito. Talaga namang napakaganda. Well, at least para sa akin ha. Yun nga lang ay medyo mapanganib at nakakatakot ang daanan. Lalo na yung mag-isa ka na lang sa kalsada na bumabiyahe papunta dito sa Banawe. Pero sulit na sulit ang lahat dahil safe naman na nakadating dito sa Banawe. Madami tayong mga nakitang magagandang tanawin habang naglalakbay. Itutuloy na lang natin to sa next video. Sa next video naman ay bababa na tayo ng Cordillera. Papunta naman tayo sa Cagayan Valley. Madaming salamat ulit sa pagnood mga halapips ha. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na to ay sana mag-like kayo dyan sa ibaba. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin ay sana mag-subscribe kayo. So yun lang mga halapips ha. Bye bye.